Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 4:34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Magandang umaga sa inyo, amigo Sherwin Kulubong, Bernard Dadis. Good morning! Good morning! Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Abiso sa mga motorista, ipatutupad na po ngayong araw, Martes, May 19. Ang panibagong oil price hike sa diesel at gasolina. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, tataas ng 2 pesos and 80 centavos ang kada litro ng diesel. Habang piso at 21 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, rollback naman ng mahigit 2 piso kada litro ang sa kerosene. Ayon sa ilang industry sources, pangunahin pa ring dahilan price hike ang muling umiinit na geopolitical tension sa Middle East. Batay sa update ng Department of Energy, sa ngayon ay tatagal pa sa loob ng mahigit 45 days ang kabuang fuel inventory sa bansa. Hataw Balita ngayon. Patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang fuel discount program para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan at delivery riders. Ito'y sa gitna pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga oil company upang mapanatili at mapalawak pa ang fuel discount programs. Layo ng inisyatibang ito na matulungan ang mga PUB drivers at delivery riders sa kanilang araw-araw na pamamasada o paghahanap buhay. Para makita ang kumpletong listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento, kabilang na ang mga designated discount days, loyalty programs at iba pang promos na pwedeng mapakinabangan ng mga motorista, maaari pong i-check ang Facebook page ng DOE. Hataw Balita ngayon. Nakipagpulong ang mga opisyal ng Department of Energy sa mga representative mula sa Kingdom of Saudi Arabia kasamang ACWA Power, kung saan natalakay ang tungkol sa lalo pang pagpapalakas ng energy cooperation ng Pilipinas at Saudi Arabia. Kasama sa mga napag-usapan ng tungkol sa pag-review ng progress sa ilang key areas of collaboration, kabilang na ang renewable energy, energy efficiency, clean hydrogen oil and petrochemicals, artificial intelligence at electricity. Ayon sa DOE, bahagi pa rin ito ng patuloy na pagpapalakas ng international cooperation ng Pilipinas upang makahikayat ng mga investment at suportahan ang transition sa pagkakaroon ng secure, resilient at sustainable energy sa hinaharap. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, malaki ang posibilidad na muling magdeklara ng yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw ng Martes, May 19. Batay sa inilabas na Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, lumalabas na mayroon lamang 222 megawatts ang operating margin sa Visayas Grid na nangangahulugan ng manipis na reserbang power supply. Inaasahang aabot sa 2,488 megawatts ang peak demand sa Visayas Grid, habang nasa 2,710 megawatts naman ang available generating capacity. Samantala, ang Luzon Grid naman ay mayroong operating margin na mahigit sa 4,000 megawatts, habang aabot ang peak demand ng 13,949 megawatts na mayroong available generating capacity na 17,989 megawatts. Ang Mindanao Grid naman ay mayroon operating margin na 609 megawatts. Hataw
Balita Ngayon. Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay ng malawakang power interruption sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangang may managot matapos maapektuhan ng rotating brownouts ang milyong-milyong consumers sa loob ng ilang oras. Bagamat naayos umano ng NGCP ang transmission issue sa loob ng 12 oras, nagpapatuloy pa rin ang red alerts dahil hindi agad nakabalik sa grid ang ilang power plants. Nanawagan naman ang consumer group na Power for People Coalition na huwag ipasa sa consumers ang posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente bunsod ng insidente. Hataw Balita Ngayon. Inihain ni na House Speakers Isabela 6th District Representative Faustino Bojedi III at Deputy Speaker South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez ang House Resolution number 1024. Ito'y upang maimbestigahan ng kinakaukulang House Committee ang pagpalya ng dalawang transmission lines at ilang planta. Nagdulot ito ng red at yellow alerts sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng resolusyon, nais matukoy kung ang dahilan ba nito ay force majeure o pagpalya sa bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na tiyakin ang integridad ng National Transmission Backbone. Hataw Balita Ngayon. Magtatapos sa darating na May 21 ang ipinatutupad na Land-Based Service Contracting Program sa abiso na inilabas ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Sinabi nito na magtatapos ang SCP ng 11:59 p.m. sa nasabing petsa. Kaugnay nito, ihihinto na rin ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa implementasyon nito, kabilang na ang QR code at manual scanning. Pagbibigay ng 20% discount sa ilalim ng programa at paglalagay naman at pagpapakita ng official LBS, CP, tarpaulins, signages at iba pang identification materials ng programa. Hinihikayat ang lahat ng mga kalahok at benepisyaryo na sumunod sa nasabing direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng Service Contracting Program. Hataw Balita Ngayon. Siguro yung pasahero at the same time yung mga driver, mayroon silang mararamdaman na lungkot. Sa part ng driver, whether you have the passengers, mayroon kang sapat na pasahero o kaya hindi ka makakuha ng pasahero, dahil sa Service Contracting Program, binabayaran ka ng gobyerno. Di ba? At doon naman may discount pa. May discount. Pero take note, mawawala na po yan effective May 21 doon sa oras 11:59. Ayun. Well, kahit pa paano, participate. Ayan, salamat at maraming natulungan yun sa mga nag-participate. Ulitin mo lang yan kasi napakaganda ng pindutan mo dyan. Oo. Naninibago ko dito sa aking push button eh. Abay, Sa muter. Kita mo naman. Parang pang video games. O, Pero important kidding yan. aside, maganda yung programa kasi na-experience ko na nakailang beses din ako sumakay eh. Nagulat ako, sinusuklian ako. Yung 13, binalik sa akin yung 2 pesos. That's correct. sa jeep. Kasi may discount. May discount. Kasama pala siya sa service contracting program. And that was decided naman, hindi para permanente. Hindi naman pang-permanente yan. Ang mahalaga doon, walang utang. Bayad kaya. Yun ang abangan natin. Kasi ang sinigurado naman ng gobyerno na hindi patatagalin yung pagbibigay ng benepisyaryo doon sa mga sumali. Ayan. Saka ano naman na ngayon medyo bumababa naman yung presyo na ng petroleum products. Bagaman medyo may pagtaas, bahagya na lang, hindi kagaya nung araw na double digits ang mga pagtaas. Yes. And doon naman sa mga drivers, dapat natin maintindihan na ito, emergency response measure ng gobyerno nang dahil doon sa krisis na nangyari dyan sa Middle East. This is not designed para gawing permanente. Pero marami rin tayo naririnig na sana gawing permanente para at least yung behavior ng mga drivers
na talagang gusto nila mas maraming pasahero dahil mas maraming kita without the service contracting dahil I don't know kung porsyentuhan din doon sa mga drivers doon sa iba before na in-implement ito. Now, uulitin natin, wala naman sigurong forever na programa o kaya budget ng gobyerno para i-implement ito ng tuluyan. So again, reminder lang, this will end this coming May 21. Ilang araw na lang, 2 araw na lang para ma-enjoy ng mga sumasakay. Kasi nung mga time na yun, kung di ako nagkakamali, ang presyo ng diesel ay nasa 150 o mahigit pa per liter. Ngayon, nasa at least 70 plus. 79, mga ganyan. Meron kasi 73, 79, may 80 sa ngayon. So medyo malaki na ang ibinaba. Pero malayo pa rin kasi dun sa 55 pesos per liter nung bago magkaroon ng giyera sa Middle East. Okay, pero wag na rin nilang kalimutan. Baka sinasabi, magtatapos na nga ito at baka makalimutan nila yung mga diskwento ng mga PWDs. And at the same time, yung mga senior. That will remain the same. Parehas pa rin yun, hindi rin natatanggal yun. Dapat maipatupad yun, otherwise, paano silang violation? Kaya doon sa mga drivers, bagamat hamon pa rin ito sa kanila, pero dapat natin ay mag-focus din tayo ulit, paano tayo kakita sa kabila ng wala na kayong siguradong sahod na matatanggap. So hanggang May 21. So yun yung desisyon. May Yes. desisyon na, May And it's 21. final already. Ano kasi sa... Pero ito wala pang desisyon. Alin? Susunod. ano daw yan? Oo, wala pang desisyon sa ngayon ang Department of Budget and Management o DBM kung hihingi ng dagdag na pondo sa Kongreso na gagamitin sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng gulo ng gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan pa itong pag-aralan ng mabuti. Sa kasalukuyan, ilang programa tulad ng fuel subsidy ang ipinatutupad ng pamahalaan para matulungan ang mga sektor na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila. Tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktual na pangangailangan ng ating response measures. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng petisyon ng Transport Group na Piston para sa 10 pisong dagdag pasahe. Kasabay nito, nagprotesta rin ang ilang miyembro ng Piston sa harap ng tanggapan ng LTFRB habang isinasagawa ang hearing. Ayon sa grupo, kailangan ng dagdag pasahe dahil sa patuloy na epekto ng oil crisis at mataas na presyo ng mga piyesa ng sasakyan. Sinabi naman ng Piston na inaasahan nilang lalabas ang resolusyon ng LTFRB kaugnay ng kanilang petisyon sa loob ng 10 araw. Hataw Balita ngayon. Ayun, medyo malaki po kasi yung hinihingi ng grupong Piston na taas pasahe, 10 piso. Mula dun sa kung ang minimum ay 13 pesos dun sa traditional na jeepney, medyo mabigat po yata. Hindi ba yun. suntok sa buwan yun? Kasi nga yung piso, binawi pa Oo nga. Kasi ang layo naman, 10 pesos kasi. Pero yun nga, dadaan yan sa proseso. Bibigyan ng pagkakataon na madinig ang kanilang panig, i-justify bakit po 10 pesos. At syempre, hingan din naman ng panig yung mga ibang consumer group patungkol dito sa petisyon na yan. At yan ang titimbangin ng LTFRB. Hinggil dito sa petisyon na ito na medyo malaki nga po, 10 piso. Yan. Sabi niyo po, suntok sa buwan. Ayan. And sabi nung iba dyan, hindi 10 piso, kulang pa nga yan eh. Dapat madagdagan yan. Alam naman natin, yung epekto kapag tumaas yung presyo ng mga pamasahe, pwedeng mag-demand din yung mga manggagawa ng taas ng sahod. Again, pupunta yan doon sa domino effect. So, sa madaling salita, tama ka doon, Bernard, na dadaan yan sa mga pagsusuri. Ano ang implikasyon nito kapag itinaas? Baka kung mayroon pagtaas, hindi ganun kataas na 10 piso. Pero kasi naunawaan naman din natin yung driver, di ba? Kasi nga, nakikita nga natin sa social media na may mga pasahero nga dati
pagka nagbayad sila sa mga driver, hindi na nga nila kinukuha yung sukli. Dahil nararamdaman nila yung sentimiento nitong mga driver nga natin. Opo. Pero kasi mabigat yung 10 10 piso. pesos. Kung babalikan natin, nabanggit mo nga, yung piso nga hindi Nahirapan. na isang Na-approve. nadagdag. Hindi binawi O, diba? nung time na mas mataas Mas ang presyo. mataas ang presyo no, nasa 150 to 160 per liter ang diesel. Ibig sabihin, wala doon ang direksyon ng desisyon ng kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon, napayagan yung taas pasahe. Sa halip, ang ginawa nila ay nagbigay sila ng mga iba't ibang mga Options. benepisyo para sa mga driver at operator. Para at least, hindi naman mabigatan yung mga mas marami na mga consumer o yung mga pasahero na sumasakay ng regular sa mga pampublikong sasakyan. At ang epekto niyan, pag tumataas yung transportasyon, sinasabi ng mga negosyante, kung ikaw ay aangkat ng mga gulay sa Benguet, sa Baguio, pag pinag-usapan yung pagtaas ng transportasyon, ikakarga yun doon sa presyo ng gulay. So mag-create ng inflation. Pag bibiling ka na sa palengke, mas elevated yung presyo. Kaya maintindihan natin kung sakasakali na pag-aralang maigi, aaralin maigi ng gobyerno, ng ahensya ng pamahalaan, dito sa kanilang kahilingan, kung kailangan bang i-aprobahan o kailangan i-turn down ang kanilang hinihingi. Hindi doon sa anti-driver yung mga tao na nagsasabi na huwag tayong magtaas ng ganyan kasi ang epekto niyan ay inflation. So maraming kailangan talagang i-considera. O Abay, kaya kailangan talaga ng naman. consultation. So maunawaan natin kung sakali na hindi nila ito mag-grant, maunawaan natin. Pero sa panig ng driver, alam mo, malungkot para sa kanila yan. Pero dapat mabalanse. O sige, eto. Sinuspindi ng Land Transportation Office ang dalawang enforcer matapos umanong mahuling naglilipat ng gasolina sa loob ng impounding area ng ahensya. Nag-viral sa social media ang larawan ng insidente na nagdulot ng pagdududa sa umano'y illegal na paggamit ng government resources. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO laban sa dalawang personnel at inatasang magsumite ng paliwanag sa loob ng 5 araw. Ayon sa ahensya, posibleng paglabag sa Republic Act No. 3019 ang insidente kung mapatutunayang may personal na pakinabang o irregularidad sa paglilipat ng gasolina. Hataw Balita ngayon. Alam mo, hindi tamang gawain yan. That's bad. Ang problema dito, numero 1, yung safety and security. Hindi tama ang handling niyan. Imagine, maglilipat ka. Tama ba yung ginawa mo? Hindi oriented itong tao na to? Hindi. Alam mo namang ba't ka kukuha ng gasolina sa ibang sasakyan? Lalo na hindi naman sa'yo. Sabihin, mali talaga yun. Pag nanakaw yun. At saka pangalawa, yung safety niyan, di ba? Pero Halimbawa, may nagdadaan dyan, kumukuha ka ng ganyan, ng gasolina. May dumadaan dyan na nagsisindi ng, halimbawa, sigarilyo. Naku, napakadelikado nun. Sabi po ng mga eksperto sa sunog, hindi po makokontrol yung pag-create ng sunog niyan once na yan ay madaanan ng isang tao na nagsisindi ng sigarilyo at nataon na ikaw ay naglilipat ng gasolina mula doon sa sasakyan, papunta naman sa sasakyan mo. I don't know, I'm not familiar about this one. Paano nailipat? Well, hindi ko pa nakita yung video pero hanapin natin siya. Unusual. Pero hindi. Ang ginagawa yan ng iba eh. Ay, bad talaga. Oo, pero ang tawag nila nagpapaihi. paihi, yung kadalasan. Oh. Ang usual na gumagawa talaga ng ganyan, yung sa truck kumukuha, di ba? Igigilid sa kalsada. Oo, sa truck. Ito Tapos, sa LTO, ito mismo kasi, batay dun sa report, nahuli na sa impounding area eh. Oh, So, ibig sabihin, kung tama, dahil di ko napanood yung video, pero kung sa impounding area sila nahuli, tama ba yung mga naka-impound na sasakyan, yung kanilang kinukuha na ng gasolina, ilalabas ganon? That's a very good question. Doon ba kinukuha? Hindi sa'yo yun. That's correct. At saka, yung safety nga po, pwede mag-create ng sunog yan.
Lalo na itong panahon. Napakahirap niyan. Kaya doon sa ating mga kababayan, that's a good news na nahuli na. Nahuli kasi sila dahil may nakapagkuha ng larawan Yan. at nag-viral At kaya saka- nakot ang atensyon ng government. At least nahuli, di ba? Hindi, pero antayin natin yung paliwanag. Bakit nila nagawa yun? Ano ba ang purpose? Abay, kahit na siguro anong paliwanag niya doon, wala hindi acceptable di ba? Yung malaman natin Opo, kung hindi ano. acceptable kahit sabihin pa nila, nagnakaw kami ng kasi kailangan namin tumakbo dahil may emergency. Paano kung That's nautusan not lang? Ayan, kahit na nautusan. Ayun. Opo. Sabihin, may madadami pang Opo, iba. ibig sabihin, yung nagutos. That's not acceptable. Pero antayin natin. Yeah, Antayin tama natin ka. kung ano yung paliwanag nila dyan. Ayan. Pero ito, sinimulan na ng LTFRB National Capital Region ang muling pag-iinspeksyon sa mga school transport services. Kalinsabay po ng muling pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Kahapon ininspeksyon ng LTFRB NCR ang mga accredited school services ng Lasal Green Hills sa San Juan City. Layo nito na masiguro ang roadworthiness para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at driver na sakay ng mga school service. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyong ginagawa ng LTFRB sa mga eskwelahan para masiguro na pawang mga lehitimong school services lamang ang papayagan na makapag-operate at masawata ang kolorum ng mga unit. Hataw Balita ngayon. Itong magandang balita, inaprobahan na po ng Department of Management ang kabuang 32,916 na mga bagong teaching positions para sa darating na school year 2026 to 2027. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, malaking tulong ito upang matugunan ang pangangailangan sa mga silid-aralan at mapagaan ang workload ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sa mga bagong aprobang posisyon ay itatalaga sa iba't ibang antas ng pag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school level. Gayon din sa Alternative Learning System o ALS. Dagdag pa ng DepEd ang malawakang dagdag na teaching positions na ito ay bahagi ng permanenteng solusyon upang mapababa ang ratio o bilang ng mag-aaral sa bawat guro at mapabuti ang pagtuturo sa bawat classroom. Hataw Balita ngayon. Magandang balita yun. Ibig sabihin, ang bagong posisyon tatanggaping mga guro ng DepEd ay nasa mahigit 32,000. Wow. May budget na. Oo, ibig sabihin, ito ay pwede nang applyan. Kasi kung matatandaan nyo, last week, binalita natin yung let passers, yung mga pumasa Yeah. sa licensure examination ng mga teachers. Nasa 63,000 yun. Yes. Out of 94,000 na kumuha ng exam, nasa 63,000 yung pumasa. At least meron nakaabang na agad dun sa 63,000. 32,000 yung pwede nang mag-apply dun sa mga bagong pasado sa lisensya ng pagkaguro. Dahil may pondo na yun no? Oo, ibig sabihin may pondo na pwede na silang mag-apply. Kaya magandang balita yan. Yeah, that's correct. Dahil, di ba, last time, diniscuss natin na loaded masyado yung mga teachers natin. May mga teachers na ikaw ay pwede kang magturo ng English. Sometimes, yung ibang teacher, kahit na hindi ito ang role mo bilang isang guro, napipilitan kang magturo ng ibang subject na hindi mo naman yan inaral. Ito, para ma-accommodate mo lahat ng mga estudyante maturuan mo. Dito sinasabi nila, that's the reason why yung quality ng education natin hindi masyadong maganda dahil yung training at saka yung expertise ng mga guro ay kulang naman. Kung ikaw ay expert mo, ang pagtuturo mo ay nakalaan para doon sa English, hindi ka pwedeng mapunta sa ganito dahil hindi mo naman talaga inaral. Kaya sinasabi nila, with this, malaking balita. Madadagdagan yung mga guro and I'm sure yung mga pangangailangan, inaral din nila yan, na ito, kailangan natin magdagdag ng mga English teacher, mga science teachers. Kaya dito sa balita mo na yan, malaking tulong yan para ma-improve yung quality ng education ng ating bansa. Yung mahigit 30,000 na yung Bernard sa government yan. So yung kalahati
Pwedeng sa mga private school. O basta may opening. Pero sa ngayon kasi, ang gusto ng mga nag-a-apply sa government, syempre, mas malaki sweldo sa government ngayon eh. Kaya lang, Kumpara yun sa nga, nasa private. 32,000 lang yung approved, yung may budget. Mhm. So yung kalahati pa, kasi nasa mahigit 60,000 yung nakapase. Pwede naman na subukan muna. Yeah. Oh, at least mababawasan na yung student to teacher ratio. Yes. Yung handle na estudyante ng isang guro kung madaragdagan yung mga guro doon sa isang bawat eskwelahan. Yeah. At least gagaan. Mahirap kasi yung trabaho ng teacher kung may hawak kang 30 lang o Kuya, mahigit pa. 70. Tapos iba-ibang ugali ng bata. Sa mga government talaga magturo. siksikan eh. Oo. Ayan. So, whether you like it or not, that's good news. Ayan. Ito, I don't know kung good news para sa inyo to. Mas dumami ang bilang ng mga sunog sa bansa ngayong taon. Ayon ito sa Bureau of Fire Protection, karaniwan naman sanhi nito ay ang sobrang init ng panahon. Sila Lane Moreno, humahataw. Tumaas ang bilang ng mga insidente ng sunog na naitatala sa bansa ngayong taon ayon sa Bureau of Fire Protection. Batay sa monitoring ng BFP, tumaas ng 42% ang fire cases sa bansa simula pa Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mula sa dating 6,675 na mga insidente ng sunog na naitala sa kaparehong panahon noong 2025, ngayong 2026 mula January 1 hanggang May 18, sumampa na sa 9,451 ang sunog na naiulat sa bansa. Ayon sa BFP, 42% itong mas mataas ngayong taon. Karamihan nila sa mga sunog na naitala ngayong taon ay ang tinatawag na non-structural fire tulad ng forest fire at grass fire. Karaniwan umano itong nangyayari sa labas ng National Capital Region. Ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Bagaman tumaas sa kabuuan ng mga insidente ng sunog sa buong bansa, sa Metro Manila, bumaba naman ng 17% ang mga kaso nito. Gayunman, karaniwan nilang sumisiklab ang sunog sa mga matataong lugar o sa mga informal settlers at ito ay dahil sa electrical overloading at illegal connection. Paliwanag ng PNP, isa sa mga paunahing factor kung bakit madalas ang sunog ngayon ay bunsod ng matinding init ng panahon. Dahil dito maraming mga pananim at kagubatan ang natutuyo at nalalanta, kaya naman kadalasang sumisiklab ang forest o grass fire. Masasabi natin na may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no, base sa datos ng inyong VFP at ng Pag-asa. Kasi kung titingnan natin, ay tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon. Kapag ganitong sobrang init, marami rin anilang appliances ang nag-overheat dahil sa labis na paggamit ng mga ito. Payo ng BFP, iwasan ang matagal na pagpapaandar ng mga appliances gaya ng electric fan at air condition unit. Mas makakabuti kung ito ay ito-turn off at tanggalin sa saksakan kapag hindi ginagamit. Mas mainam rin na iwasan ang pagbili ng mga substandard na appliances at gadgets na karaniwan ring pinagmumula ng sunog. Hinikayat rin ito ang publiko na agad ipagbigay alam sa PNP o sa mismong electric company kung may mga makikitang illegal connections ng kuryente. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Gandang balita yan, ano? Ay, talaga naman, Madaming, dumami ang bilang. 42% ang itinaas ng sunog dito sa ating bansa. May binabanggit kanina si Sir Arroyo. Ang sinasabi diyan ay may connection niyan doon sa heat. Oo, sobrang init kasi Sa ng panahon. nararanasan nating init. That's correct. Kaya nakabalita na ba kayo mula nung isinilang kayo? Alam mo naman hindi hamak na mas matanda ako sa inyo. Talaga naman. Yung grass fire in the country, nung bata ako, wala akong masyadong nababalitaan ng ganyan. But this time, mayroon na tayong nababalitaan, yung forest fire. Okay. Kahit sa mga bundok, natutuyong meron. dahon. Mga natutuyong dahon. Mayroon pang tinatawag na rubbish fire, yung mga basura na nasusunog. Plus, then, doon sa mga bahay-bahay na nasusunog dahil sa sobrang paggamit ng mga appliances nila,
at may mga hindi kalidad na mga gamit na pinag-uumpisahan ng sunog. Substandard nga. That's correct. Dagdag pa nga yung init ng panahon plus nawala ng kuryente. Kasi kagaya nitong nangyaring sunog dito sa Bagong Baryo, Caloocan noong nakaraang linggo. Ang dahilan ay nawala ng kuryente, gumamit ng kandila, yun, napabayaan ang kandila, naging cause ng sunog. Tapos, yun nga, nakalulungkot, merong namatay na isa dahil bedridden, hindi nakatakbo, wala nakapagbuhat. At ang isang challenge pa doon, sabi ng mga bumbero, nung pasukin nila yung street, dahil sa sikip, hindi na sila makalabas. Kaya naipon na yung mga bumbero, dugtong-dugtong na lang ng hose sa pagtugon. Kaya malaking factor din yung init at walang kuryente. Doon sa, siguro, sa taas ng bilang ng sunog ngayon. Okay. Yung forest fire, paano natin mapiprevent yan? Doon sa mga kababayan natin na pumapasyal, doon sa mga bundok, mga ganyan, dapat iiwasan natin yung pagtapon ng mga sigarilyo, na naninigarilyo, iniitsa lang nila. Sa panahon ngayon, napakabilis ng pagkalat ng apoy kapag ganyan. Hindi lang sigarilyo. Kahit yung basura, specifically plastic bottles saka Yes. plastic. Kasi yung ayon sa paliwanag nga po ng mga eksperto ng BFP, ang plastic, lalo na yung plastic bottle, pag may laman na konting tubig, tapos nasinaga ng araw, para siyang magnifying glass. Nagkukos din siya ng apoy pag natapat sa isang flammable materials, yung madaling magsindi, kagaya nito yung dahon o damo, yung sinag ng araw na tumama dun sa bote na merong lamang tubig. Kaya dapat po, lalo na siguro yung mga maakyat ng bundok, responsable tayo. Tapos yung mga appliances dapat bantayan kasi kung mainit yung panahon, magdamag mong ginamit yung electric fan, tapos hindi mo papapahingahin, sa araw gagamitin mo din. That's correct. Walang pahinga, talagang iinit yun. Tsaka yung mga, nababanggit mo yung mga appliances, it's good thing na ma-raise din natin para makapag-create ng awareness. Sa ating mga Pilipino, hindi natin tinitingnan yung mga appliances na binibili natin kung yan ay approved ng DTI na may nakatatak na ICC. Ano yung ibig sabihin ng ICC? Import Commodity Clearance. To check, to prove na ito'y dumaan sa pagsusuri, dumaan sa standard ng ating bansa para makaligtas doon sa mga sunog na yan. Pag mayroon kang ganyan, ibig sabihin, parang panatag ang loob mo. Maliban na lang kung yan ay tampered. Yan. Ang sinasabi pa dati ng BFP nung nakapag-interview ako, isa sa dahilan din ng sunog, yung maling paggamit ng extension wires. Kasi Meron overloaded. Overloaded. May extension wires, iba-iba kasi ang capacity niya. Yes. Yung mga nabibili mo lang na halimbawa sa mga palengke, yung maliliit lang, yung maninipis lang, ang wirings. Tapos sinaksakan mo ng plancha, sinaksakan mo ng iba't ibang mga load ng pinagsiksikan mo doon. Iinit yung wire nun at maaaring mag-cause ng sunog. Hindi rin aware ang karamihan ng ating mga kababayan dyan. Akala nila pag nakabili sila ng ganyan, okay na. Basta mura. That's correct. Hindi nila alam, tama yung sinasabi mo, na mayroon capacity. Ilan lang ang dapat dito. Aware ba yung ating mga kababayan? Hindi masyado. Hindi, pagka common kasi, pag nakita kung ilan yung po pwedeng isaksak doon. Isasaksak nila. Oo, kaya lang nga, yun nga, mga substandard nga kasi. Lalo na tayo pagka, mura to Di ba? Compare dun sa mga branded na tindahan, binibili talaga nila. So Tapos maraming dahilan kasi talaga ng pinagmumulan ng mga sunog. O mo-order sa online, hindi mo ma-check. So yun. Di ba? That's one. So maraming cause ng sunog, mga kasambahay. Kaya doon sa ating mga kababayan, dapat mag-iingat sila. Kagaya na sinasabi niyo kanina sa kandila, dapat hindi mo talaga iniiwanan yan. Papabayaan naman ang oras noon. Oo. Yung kandila, naalala ko noon kami, nung ginagawa ng nanay ko, pagka gabi, alam mo, matutulog, naiiwan bukas yung kandila. Alam mong gagawin? Ilalagay siya sa palanggana na may tubig. That's correct. Sabihin, Pag mabuwal man natulog yung yan, kandila, may tubig. May tubig siyang Sa babagsakan. probinsya, ganyan ang ginagawa. Ganun ang ginagawa, naalala ko nung Yeah. bata kami. Tama yun. Para at least, kung talagang may bata na kailangan hindi mo papatayin yung ilaw, kahit kandila lang, that's the safest way. Ayan. Tsaka yung mga naiiwang niluluto tapos aalis. Lalo na nagagadget kasi habang nagluluto, iiwan yung niluto. Ay, Ayun. delikado Mga yan. common yan. Again, hindi pa rin practice ng mga Pilipino. Ilan beses ka sa loob ng isang dekada, nagpapacheck ka ba ng mga wirings nyo sa bahay?
Hindi maraming gumagawa niyan. Hindi ganon ang practice ng mga Pinoy. Dapat isa yan sa mga dapat na gawin natin para at least makatulong tayo makaiwas doon sa sunog. Ayan, marami pa ho tayong mga balita, kaya wag po kayong bibitiw. Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 14 na minuto, makalipas po ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Magse-set up ang Department of Health ng border surveillance kasunod ng napabalitang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at sa Uganda. Sa kabila nito, tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa na walang dapat na ipag-alala ang publiko dahil hihigpitan pa ng Pilipinas ang pagbabantay sa ating mga border upang masiguro na mapipigilan ang posibilidad na makapasok sa bansa ang Ebola. Meron na tayong protocol dyan, ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang affected. Democratic Republic of Congo at yung Uganda. Malayo po ang Africa at tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola. Muling hinikayat ng DOH ang publiko na maging updated sa pamamagitan ng mga impormasyong inilalabas sa mga official advisories ng ahensya, maging ng World Health Organization. Ayon sa mga health expert, ilan sa mga sintomas ng Ebola ay lagnat, labis na pagkapagod o panghihina, pananakit ng mga kalamnan, pananakit ng ulo at sore throat. Batay po sa mga pag-aaral, sinasabing galing sa fruit bat o isang uri ng paniki ang Ebola at naihahawa ito sa pamamagitan ng body fluid. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi ito naipapasa ng mabilis sa hangin. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng pamahalaan ng Pilipinas at the Netherlands ang maayos na pangangalaga sa 38 Pilipino crew ng MV Honduras na kasalukuyang sumasailalim sa quarantine kasunod ng hantavirus outbreak sa nasabing cruise ship. Nagkausap na si Health Secretary Ted Herbosa at Dutch Health Minister Sophie Hermans sa sidelines ng World Health Assembly sa Geneva, Switzerland araw ng Linggo, local time doon. Sa kanilang pag-uusap, siniguro ang kooperasyon ng dalawang bansa para maayos na maalagaan ng 38 mga Pilipino habang nananatiling ligtas at maayos ang sistema ng the Netherlands sa pagsasagawa ng quarantine protocols. Katuwa ng DOH sa pagmamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan, ang Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan matatapos ang 42-day mandatory quarantine ng mga OFW. Global News. Nakadaong na sa Rotterdam, Netherlands ang MV Hondius kasunod ng hantavirus outbreak na nangyari naman sa barko sa gitna ng paglalakbay nito na ikinamatay ng 3 pasahero. Sumailalim naman ngayon sa isolation at mahigpit na health monitoring ang mga natitirang crew habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng pagdami pa ng mga kaso. May hataw na balita si Marie Cañaranda. Dumaong na sa Port of Rotterdam ang Dutch flag cruise ship na MV Hondius matapos ang mahabang biyahe na naging sentro ng pangamba dahil sa naging hantavirus outbreak sa mga pasahero nito. Tanging mga crew members at 2 medical staff na lamang ang naiwan sa huling bahagi ng biyahe matapos mauna ng ibaba at mapauwi ang mga pasahero sa Canary Islands noong nakaraang linggo. Ayon sa mga pinakahuling datos, umaabot na sa 11 ang naiulat na kaso ng hantavirus sa mga pasahero ng cruise ship matapos makapagtala ng panibagong kaso sa Canada. 3 pasahero na rin ang nasawi, kabilang ang isang Dutch couple at isang German woman, habang 2 sa mga nasawi ang kumpirmadong may hantavirus. Ang hantavirus ay isang uri ng virus na karaniwang nagmumula sa mga rodent tulad ng daga. Bagamat bihira ang human-to-human transmission, sinasabing ang Andes virus, ang uri ng hantavirus na natuklasan sa outbreak, ay isa sa iilang strain na maaaring maipasa sa tao.
Dahil dito, nagrekomenda ang World Health Organization o WHO ng 42-day isolation para sa mga sakay ng MV Hondius. Sa pagdating ng barko sa Rotterdam, naghanda ang mga otoridad ng 25 mobile homes malapit sa pantalan na may kasamang catering at satellite communications para sa self-isolation ng mga crew. Ang ilan naman sa mga crew ay pinayagang mag-self-isolate sa kanilang mga tinutuluyan habang patuloy silang minomonitor ng mga health authorities. Ayon sa mga Dutch health officials, sasailalim din sa mga karagdagang test ang mga crew para matiyak kung may posibleng bagong kaso ng hantavirus. Nagsimula ang biyahe ng MV Hondius noong April 1 sa Ushuaia, Argentina. Sakay ang mahigit 140 pasahero at crew mula sa iba't ibang bansa. April 6 nang makaramdam ng ilang sintomas ang isang 70 anyos na Dutch passenger, kabilang ang lagnat at hirap sa paghinga. Pagkalipas lang ng ilang araw ay nasawi ito sa barko. Pagsapit ng April 24, dumaong ang barko sa St. Helena kung saan ilang pasahero ang nag-disembark kasama ang asawa ng nasawing Dutch passenger na kalaunan ay pumanaw sa South Africa. Noong May 2 naman, nasawi rin ang isang German passenger habang nasa biyahe ang barko. Mula May 3 hanggang 6, nag-anchor ang MV Hondius sa labas ng Praia, Cape Verde habang pinag-aaralan ng mga otoridad ang sitwasyon. Ngunit tumanggi ang Cape Verde na tanggapin ang mga pasahero, kaya naman humingi ng tulong ang WHO at European Union sa Spain para payagang makadaong ang barko sa Canary Islands. May 10 nang tuluyan ng dumaong ang barko sa Tenerife, Spain kung saan sinimulan na ang pagpapauwi sa mga pasahero. Nagpadala ng mga chartered plane ang iba't ibang bansa para sa ligtas na pagpapauwi sa kani-kanilang mga mamamayan na sinundan ng mahigpit na monitoring upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus. I'm pleased to report that the operation to transfer the ship's passengers from Tenerife has been successfully completed, with more than 120 people now being cared for in their home countries or quarantined in host countries en route to their final destination. Matapos ang matagumpay na repatriation effort sa lahat ng mga pasahero at ilang crew, muling naglayag ang MV Hondius hanggang marating ang huling destinasyon nito sa Rotterdam kung saan sasailalim ito sa masusing paglilinis at disinfection bago muling payagang maglayag. Bagamat tiniyak ng World Health Organization na malabong mauwi sa panibagong pandemya ang hantavirus, nananatili ang paalala ng WHO sa mahigpit na monitoring sa mga posibleng na-expose sa virus upang maiwasan ang karagdagang kaso at pagkalat ng sakit. WHO's recommendation is that they should be monitored actively at a specified quarantine facility or at home for 42 days from the last exposure. Anyone who becomes symptomatic should be isolated and treated immediately. Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. Pinag-aaralan na rin ng WHO ang Andes strain ng hantavirus upang mas maunawaan ang pinanggalingan nito, gayon din kung paano nagsimula ang outbreak sa barko. Our current priorities are to continue actively following up on the status of confirmed and suspected cases, to continue to better understand the epidemiology of Andes hantavirus, including how this outbreak began and spread, and to foster scientific collaboration for optimal clinical care of patients infected with this virus. Marie Peñaranda humahataw sa balita ngayon. Dalawang Amerikano ang kabilang sa mga na-expose sa Ebola virus sa gitna ng lumalalang outbreak sa Democratic Republic of the Congo. Ayon sa mga ulat, isa umano sa mga Amerikanong na-expose ang nakararanas na ng sintomas habang inihahanda ng US authorities ang ligtas na paglilikas sa mga US citizen na apektado ng outbreak. Sinabi naman ng US Centers for Disease Control and Prevention na mababa pa rin ang panganib ng pagkalat ng Ebola sa Estados Unidos ngayon.
Kaugnay nito, naglabas na ang Amerika ng travel advisory laban sa pagbiyahe sa Congo dahil sa outbreak. Samantala, mahigit 100 na ang napaulat na nasawi, habang daang-daang hinihinalang kaso ng Ebola ang iniimbestigahan sa Democratic Republic of the Congo at karatig bansang Uganda. Idineklara na ng World Health Organization bilang International Public Health Emergency ang outbreak dahil sa panganib ng pagkalat nito sa ibang bansa. Hataw Balita ngayon. Naiinip nang maghintay si US President Donald Trump sa desisyon ng Iran para makabuo ng kasunduan ang Washington at Tehran na tuluyang magwawakas sa digmaan sa gitnang silangan. Gayunman, ayon sa Iran, pinag-aaralan pa nila ang pinakahuling tugon ng US sa kanilang naging proposal. May hataw na balita si Noel Poliargo. Tila nauubusan na ng pasensya si US President Donald Trump sa bagal ng pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng posibleng peace deal. Sa post ni Trump sa Truth Social, muli niyang binigyang babala ang Tehran na limitado na ang oras nito at kailangan ng kumilos ng Iran kung ayaw nitong maharap sa mas matinding panganib. Nauna nang nakipagpulong si Trump kasama ang ilang matataas na opisyal ng National Security Team ng US para talakayin ang mga posibleng hakbang sakaling muling lumala ang sigalot. Kabilang sa mga pinag-aaralang opsyon ng Pentagon ang posibleng pag-atake sa mga energy at infrastructure sites ng Iran. Sa kabila nito, iginiit ng Iran na nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa pamamagitan ng Pakistan bilang mediator ng dalawang bansa. روند گفتگوها و مذاکرات یک روند ادامه‌دار هست. مقطعی نیست. Ayon kay Iranian Foreign Minister spokesperson Ismail Baghei, nagpalitan na rin ng mga proposal ang Washington at Tehran. Kabilang sa mga hinihiling ng Iran ang pag-unfreeze sa mga assets nito sa ibang bansa, pag-aalis ng sanctions, pagwawakas sa blockade sa mga Iranian ports at pagkilala sa kontrol nito sa Strait of Hormuz. Samantala, iginiit naman ng US na dapat limitahan ng Iran ang nuclear program nito at panatilihing isang nuclear site na lamang ang gumagana. Ayon sa mga ulat, kabilang din sa 5-point proposal ng Washington ang paglipat sa US ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng posibleng kasunduan. شاید این نکته رو لازم باشه خدمتتون عرض بکنم. ما بعد از اینکه طرح 14 بندی رو دادیم، طرف آمریکایی ملاحظاتش رو مطرح کرد، متقابلا ما ملاحظاتمون رو مطرح کردیم هفته گذشته. علیرغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم. Kinumpirma rin niya na nire-review pa ng Iran ang mga panibagong proposals mula sa Estados Unidos. بنابراین در از روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان، ما با مجموعه‌ای از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس. Nagsimula ang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel noong April 8 kung saan naging kapansin-pansin ang paghupa ng matitinding pag-atake lalo na sa mga bansa sa Gulf. Gayunman, nitong linggo lamang ay iniulat ng United Arab Emirates ang panibagong drone attacks matapos masunog ang isang electrical generator malapit sa Barakah Nuclear Power Plant sa UAE. Ayon sa mga otoridad sa UAE, walang naging tagas ng radioactive material at nananatiling ligtas ang nuclear facility habang patuloy pa rin ang investigasyon kung saan nagmula ang mga drone. Samantala, 3 drone naman ang naharang ng Saudi Arabia matapos umanong pumasok ang mga ito mula sa Iraqi airspace na pinaniniwala ang galing din sa Iran.
kasunod ng mga pinakahuling pag-atake at pressure mula sa Estados Unidos. Pinangangambahan ang muling pagsiklab ng tensyon sa kabila ng pinagpapatuloy na negosasyon. Dahil dito, naghahanda na ang ilang sibilyan sa Iran sa posibleng paglala ng digmaan. Sa mga ulat mula sa Tehran, may mga gun kiosks nang itinayo at ilang pampublikong lugar kung saan tinuturuan ang mga sibilyan kung papaano humawak at gumamit ng mga baril. Patuloy rin ang mga state-sponsored rallies na sumusuporta sa paninindigan ng pamahalaan laban sa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang nagbibigay ng panibagong pahayag sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Opisyal nang nagtatag ang Iran ng bagong ahensyang mamamahala sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng mga ulat na nagpaplano ang Tehran na maningil at magbigay ng insurance sa mga barkong dadaan sa nasabing ruta. May hataw na balita si Joanne Nano. Inanunsyo ng Supreme National Security Council ng Iran ang pagtatatag ng Persian Gulf Strait Authority o PGSA, isang bagong ahensya na mamamahala sa mga operasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa Tehran, magbibigay ang nasabing ahensya ng real-time updates hinggil sa galaw ng mga barko sa nasabing strait. Hindi pa ganap na malinaw kung ano ang eksaktong tungkulin ng PGSA, ngunit una nang iniulat ng Iranian media na bahagi ito ng sistema para maisakatuparan ng Iran ang soberanya nito sa Strait of Hormuz. Gayunman, simula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel noong Pebrero, malaki na ang naging pagbabago sa operasyon ng nasabing waterway. Hinaharangan ng Iran ang mga dumaraang barko sa strait bilang ganti sa mga pag-atake ng US at Israel, habang nagpapatupad naman ng Washington ng sarili nitong naval blockade sa mga Iranian ports. Ayon sa mga ulat, nakakolekta na rin ang Iran ng toll o bayad mula sa ilang barkong dumaan sa Strait of Hormuz. Nitong mga nakaraang araw, lumutang din ang mga ulat na balak ng Tehran na mag-alok ng insurance sa mga barkong dadaan sa strait gamit ang cryptocurrency tulad ng Bitcoin. Magbibigay umano ang Iran ng insurance coverage at digital verification sa mga cargo ship na bibiyahe sa Gulf waters kapalit ng bayad. Samantala, binigyang babala naman ng Estados Unidos na posibleng maharap sa sanctions ang mga kumpanyang magbabayad sa Iran para sa safe passage sa Hormuz. Tutol din umano ang China sa anumang paniningil sa mga dumaraang barko sa nasabing international waterway. Sa nakaraang pagbisita ni Trump sa China, sinabi nitong isa sa pinag-usapan nila ni Chinese President Xi Jinping ang issue sa Hormuz at iginiit umano nito na dapat manatiling bukas ang nasabing ruta sa lahat ng mga barko. He wants them to open up the strait. But as he said, they closed it and then you closed them with a smile. And it's true. Nanawagan din ng United Nations sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz at pag-iwas sa anumang uri ng diskriminasyon o pagharang sa mga barko. Nananatiling maingat ang maraming shipping companies at insurance firms sa pagpasok sa Gulf region dahil sa pangambang muling lumala ang sigalot sa gitnang silangan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nakakatakdang magbenta ng bahagi ng kanyang malawak na royal estate si Prince William bilang bahagi ng plano para makalikom ng pondo sa mga proyekto sa pabahay at kalikasan sa United Kingdom. Layunin ng Prince of Wales na magamit ang malilikom na pondo para sa mas maraming affordable homes, renewable energy projects at mga programang makakatulong sa mga lokal na komunidad. May hataw na balita si Oraline Quijano. Ipagbibili na ni Prince William ang tinatayang 20% ng mga ari-arian ng Duchy of Cornwall sa loob ng susunod na 10 taon. Inaasahang makakalikom ito ng halos £500 million o mahigit $670 million na ilalaan sa mga proyekto para sa pabahay, kalikasan at renewable energy.
Ang Duchy of Cornwall ay isang malawak na estate na itinatagpa noong 1337 at tradisyonal na napupunta sa tagapagmana ng British throne. Sa kasalukuyan, umabot sa mahigit 1 billion pounds ang halaga ng estate na sumasaklaw sa halos 128 acres ng lupain sa 19 na county sa United Kingdom. Ito rin ang nagbibigay ng pribadong kita na umaabot sa halos 23 million pounds taon-taon para kay Prince William at sa kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, magfo-focus ang duchy sa 5 pangunahing heartlands, kabilang ang Cornwall, Dartmoor, Isle of Scilly, Bath at Kennington sa South London. Kabilang sa mga plano ang pagdaragdag ng 12,000 bagong bahay pagsapit ng 2040 kung saan tinatayang 1/3 ang ilalaan bilang affordable housing. May nakalaang ding mahigit 160 million pounds para sa mga housing projects at 123 million pounds naman para sa paglikha ng mga trabaho sa mga rural area at pagpapalawak ng renewable energy projects. Kabilang dito ang pagdaragdag ng mga solar panels sa mga bubong sa Southwest England na inaasahang makakapagbigay ng kuryente sa halos 40,000 bahay. Maglalaan din ng 20 million pounds para sa mga environmental projects tulad ng pagpapanumbalik ng peatlands at pagpapalakas ng biodiversity sa mga estate ng duchy. Ayon sa mga opisyal ng duchy, layunin ng pagbabagong ito na gawing mas makabuluhan sa mga komunidad ang mga ari-arian ng royal family at hindi lang basta pagmamay-ari ng lupain. Patuloy din ang mga panawagan para sa mas malaking transparency sa finances ng British royal family, lalo na matapos ang mga naging issue at kontrobersiya sa mga nakalipas na taon. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Nagpositibo umano sa ilegal na droga ang driver ng freight train na sangkot sa banggaan sa Bangkok. Naharap ngayon sa kasong reckless driving ang train driver matapos bumangga ang tren sa isang pampaserong bus na huminto sa Riles noong Sabado. 8 ang nasawi habang 12 ng iba pa ang nasugatan matapos magliyab ang bus kasunod ng banggaan. Kinasuhan din ng mga otoridad ang driver ng bus at ang railway guard na responsable sa mano-manong pagbaba ng crossing barriers. Bilang tugon sa insidente, iniutos na ng Transport Authorities sa Thailand ang mandatory drug at alcohol testing para sa lahat ng train drivers at railway personnel bago mag-duty. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, tumaas na sa 5.36 million ang populasyon ng New Zealand as of March 2026. Migration ang nakikitang pangunahing nagtulak sa nasabing paglago. Gayunpaman, kasabay nito ang pagbagsak ng fertility rate ng bansa sa pinakamababang antas nito sa kasaysayan. May humahataw na balita si Early Briones. Umabot na sa 5,361,300 ang populasyon ng New Zealand, base sa pinakabagong datos na nakalap noong March 2026. Tinatayang nasa 43,000 ang bilang na nadagdag sa populasyon ng bansa sa nakalipas na 12 buwan. Ayon sa Stats New Zealand, nasa 0.8% ang kabuoang paglago ng populasyon at net migration. Ang nakikita ang pangunahing dahilan nito na umabot sa tinatayang 24,300. Katumbas ito ng 56% ng kabuoang paglaki ng populasyon, habang ang natural increase o ang pagitan ng mga ipinanganak at namatay ay nag-ambag naman ng 19,200 o 44%. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, wala mang migration cap ang bansa ay nananatili umanong kontrolado ang immigration system ng New Zealand. Giit ni Luxon, hindi tulad ng ibang bansa. Hindi nahahanap ang New Zealand sa malawakang problema ng illegal o uncontrolled migration dahil nakauugnay ang immigration policy nito sa ekonomiya at infrastructure capacity ng bansa. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagbagsak ng fertility rate ng New Zealand matapos maitala ang 1.53 births per woman na mas mababa kumpara sa 1.58 noong nakaraang taon.
Bumaba rin ang bilang ng mga live births sa 57,027 mula sa 58,539 noong nakaraang taon o katumbas ng mahigit 1,500 na mas kaunting sanggol ang naipanganak. Tumaas naman ang death sa bansa na umabot sa 37,821. Sa kabila nito, bumuti ang infant mortality rate ng New Zealand matapos bumaba sa 5.2 death per 1,000 live births mula sa 6 noong nakaraang taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Inaresto ng mga otoridad sa Japan ang 2 Amerikanong lalaki matapos magsagawa ng stunt sa loob ng monkey enclosure ng isang zoo malapit sa Tokyo. Ayon sa pulisya, umakyat sa bakod ng isang monkey exhibit ang isa sa mga suspect habang kinukunan naman ito ng video ng kanyang kasama. Makikita sa mga kumalat na video online ang isang lalaking nakasuot ng costume na may malaking smiley face head na naging dahilan upang magtakbuhan ng mga unggoy. Hindi naman umano nalapitan ng mga suspect ang mga hayop at agad silang nahuli ng mga tauhan ng zoo. Naharap ngayon ang 2 sa kasong forcible obstruction of business matapos umano nilang gambalain ang operasyon ng zoo. Naging tanyag ang naturang zoo matapos mag-viral online ang baby monkey na si Punch dahil sa mga larawang yakap nito ang isang stuffed toy orangutan. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 5:42 AM na po. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Ang nag-convene kahapon May 18 ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos din na formal na mai-refer ang articles of impeachment sa Senate Committee on Rules. May humahataw na balita si Jed Neresina. Matapos formal na maorganisa ang impeachment court kahapon May 18, inaasahan na ngayon ang mga susunod na legal na hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagpapadala ng writ of summons o formal na sulat mula sa korte patungo sa pangalawang pangulo. Bibigyan ang vice-presidente ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng summons upang maghain ng kanyang formal na sagot sa mga paratang na nakapaloob sa articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives. Habang mayroon namang 5 araw ang House Prosecution Panel para magsumite ng kanilang tugon o reply rito. Sa katunayan, hindi inalis ni Presiding Officer Senator Alan Peter Cayetano ang posibilidad na formal na magsimula ang trial sa pagtatapos pa mismo ng regular na session ng Senado o sa Sine-J adjournment. So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. Okay. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Sa kabila ng mabigat na gawaing ito, tiniyak ni Senate President Cayetano na hindi mapapabayaan o matitigil ang kanilang mga pangunahing trabaho sa paggawa ng batas o legislative works. Aniya kailangang balansehin ng Senado ang kanilang oras upang masigurong tuloy pa rin ang mga regular na sesyon habang dinidinig ang kaso ng pangalawang Pangulo. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag natin i-delay. Base sa Rules of Procedure on Impeachment Trials ng Senado, karaniwang nagsisimula ang paglilitis sa ganap na 2:00 ng hapon araw-araw, maliban sa Sabado, Linggo at mga holiday, hanggang sa magkaroon ng pinal na hatol. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Ngayong nag-convene na ang Senate Impeachment Court
Hinihiling na makabayan lawmakers kay Vice President Sara Duterte ang agarang tugon sa articles of impeachment. Samantala, welcome development naman para sa House prosecutors ang pagbuo ng impeachment court. Si Rosalie Cos umahataw. May panawagan ang makabayan lawmakers kay Vice President Sara Duterte matapos bigyang direktiba ng Senate Impeachment Court na magsumite ng tugon sa articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Apela ng makabayan bloc sa pangalawang Pangulo, agaran nitong tugunan at lubos na kilalanin ng jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court. Anila, wala na dapat delaying tactics at pagtatangkang takasan o questionin ang proseso. Handa naman ang House prosecutors na tugunan ang magiging sagot ng kampo ni VP Duterte. This is the final opportunity of the Vice President to provide a most complete defense. No? So our expectation would be they will raise the previous jurisdictional questions or constitutional questions in their answer, but also provide a more substantial reply to each and every article of impeachment. So, we will leave it to them as to the manner by which they will make the answer. Itinuturing din ng mga ito na welcome development ang pagbuo sa impeachment court. Ito nga yung matagal na nating inaasahan na mangyari at ngayon sa nakikita po natin ay mukhang mangyayari na at magtutuloy-tuloy na yung impeachment hearing sa Senado. Handa na rin ang House prosecutors sa formal na paglilitis ni VP Duterte. Sa formal entry of appearance na isinumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court, si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang tatayong lead public prosecutor. Lahat ng kopya ng pleadings, resolutions, decisions, notices at iba pang proseso ay hinihiling na maipadala sa lead public prosecutor. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Iginit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gagawin ng Senado bilang impeachment court na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may panawagan naman ng palasyo sa Senator Judges. May hataw na balita si Nel Maribohok. Ipinaalala ng Malacanang na ang pagpapanagot ang dapat na manatiling pangunahing prinsipyo, hindi lamang para sa mga senator judges kundi pati na rin sa sambayan ng Pilipino. Ito ang binigyan din ng palasyo bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahapon. Ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. Iginiit naman ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment proceedings dahil na rin sa umiiral na separation of powers. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mabuting wag agad husgahan ang mga senator judges. Pero dapat anyang tandaan ng mga senador ang kanilang sinumpaang tungkulin sa mamamayan. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon. Nangindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na planado ang pag-deploy ng mga armadong tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado na walang karampatang koordinasyon sa kanila. Samantala, binigyan diin nito na napakadelikado ng naging pahayag ng Philippine National Police na bawal ang pagsasagawa ng warning shots. May hataw na balita si Dante Amento.
Hindi kumbinsido si Senate President Alan Peter Cayetano na humingi ng security ang Government Service Insurance System o GSIS sa National Bureau of Investigation kaya nagkaroon ng NBI agents sa kanilang gusali noong May 13. Iginit ni Cayetano na sinadya ang pag-deploy ng mga tauhan ng NBI sa GSIS building noong malaman anya na nasa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa nito, dapat patunayan ng NBI na nagkataon lang ang deployment ng kanilang agents sa Senado at GSIS nang mangyari ang gulo noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Ayon pa kay SP Cayetano, masyadong delikado ang naging pahayag ng Philippine National Police sa isyu kung saan sinabi ng mga ito na bawal ang warning shots alinsunod sa police operational procedures. Kinwestiyon ng mambabatas na kung sakaling mangyari ang kalintulad na insidente sa Malacanang o Korte Suprema, masama ba niya ang mag-warning shots? Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inutusan kayo. Kaugnay nito, ipinagtanggol ni SP Cayetano ang ginawang warning shots ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca dahil ito anya ay hiningi ng pagkakataon. Wala na siyang time. Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Inaasahan namang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang insidente, partikular na ang presensya ng anilay mga armadong NBI agents sa Senate building noong May 13. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, nilinaw ng Malacanang na hindi umano inatake ang Senado sa kabila na nangyaring kaguluhan at putukan noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Office, Undersecretary Claire Castro, hindi may tuturing na Senate siege ang insidente base sa ulat ng otoridad. Sinabi rin ng palasyo na taliwas ito sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na umano'y may pag-atake sa Senado. Iginiit ng Malacanang na ligtas ang Senado at nagpapatuloy ang investigasyon upang mapanagot ang sinumang may paglabag sa batas kaugnay ng insidente. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ni Senator Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, sinabi nito na wala umano siyang ideya sa eksaktong kinaroroonan ni Senator Bato sa ngayon. Sa panayam kay Senator Padilla kahapon, kinumpirma nito na nasa Pilipinas si Senator Bato at hindi anya ito aalis. Nauna nang napabalita na umalis ng Senado si Senator De La Rosa madaling araw noong May 14 matapos ang sumiklab na gulo sa Senado gabi ng May 13. Ilang impormasyon ang naglabasan na ineskortan na umano ni Senator Padilla si Senator Bato na makalabas ng Senado sa kabila ng arrest warrant na kinakaharap nito mula sa International Criminal Court. Tumanggi na si Padilla na sagutin pa ang ilang katanungan hinggil kay Senator Bato at iginit na hintayin na lamang ang investigasyon. Sinigot naman ni Senator Robin Padilla ang tungkol sa pagkonsidera sa kanya ng NBI bilang person of interest hinggil sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Ayon sa senador, wala itong problema sa kanya. Ay, siyempre, ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad,
okay naman po yun. Sir, ikaw daw nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag umano ng pagkadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos malaman ang umano'y pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ayon kay Yusek Claire Castro, inalam mismo ng Pangulo sa meeting kasama ang gabinete kung paano nakalabas ng Senado si Senator de la Rosa. Dagdag pa ng palasyo, dapat managot ang sinumang lumabag sa batas o tumulong umano sa pagpapalabas kay Senator Bato mula sa Senado. Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Hataw Balita ngayon. Hiniling naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema ang agarang paglalabas ng temporary restraining order o status quo ante-order laban sa pagpapatupad ng anumang ICC-related arrest laban sa kanya. Sa kanyang reply sa Supreme Court, hiniling ng senador na pagbawalan ang mga law enforcement agencies maging sa dating Senator Antonio Trillanes at iba pa na siya ay arestuhin, i-detain, ilipat, isuko o alisin siya sa Pilipinas batay sa arrest warrant ng ICC o anumang foreign o international request kung walang valid warrant mula sa Korte sa Pilipinas. Hiniling din ni Senator Bato na pagbawalan ang mga otoridad na pumasok, manatili o bumalik sa Senado para siya ay arestuhin, i-detain, bantayan o alisin siya ng sino mang nakaupong senador nang walang warrant mula naman sa local court. Katwiran ng mambabatas, hindi dapat mapigilan ang kanyang karapatan at tungkulin bilang senador. Hataw Balita ngayon. Hindi pa gagawa ng anumang hakbang ang Malacanang kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginagalang ng administrasyon ang nakabinbing kaso sa Korte Suprema. Dedepende naman sa ruling ng kataas-taasang hukuman ng bansa ang magiging desisyon ng Pangulo. Nagbabala rin ng gobyerno na maaari umanong arestuhin ang senador sakaling tangkain itong umalis ng bansa. Nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. Hataw Balita ngayon. Hindi na tuloy kahapon ang bali-balitang umano'y panibagong pagpapalitang liderato sa Senado. Maugong ang usap-usapan na muling papalitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. 8 araw lamang matapos niyang palitan ang dating SP na si Senator Tito Soto. Ayon kay Senator Cayetano, bagamat hindi niya kontrolado ang mga mangyayari lalo na ang kanyang mga kasamahan, hindi nangyari ang ipinagpapalagay na muling pagpapalit ng liderato sa Senado. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumala. Ang mahalagaan niya ay nananatiling matatag ang mayorya ng mga senador. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you.
Balita ngayon. Balita ngayon. Itinalaga ni dating Taguig Administrator Jose Luis Montales bilang bagong Senate Secretary, kapalit naman ng nag-resign na si Mark Leandro Mendoza. Sa plenary session kahapon, in-nominate ni Acting Senate Majority Leader Joel Villanueva si Montales bilang bagong Senate Secretary na inaprumahan ng mga senador. Dati na rin nagsilbi bilang House Secretary General si Montales mula July 2019 hanggang October 2020 o kasabay ng dating panunungkulan bilang House Speaker Alan Peter Cayetano. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:07 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at iba pa ang karatig lugar. Gayun din ng irigasyon sa ilang mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. At para pag-usapan ng tungkol sa estado ng Angat Dam at usapin sa alokasyon ng tubig, makakausap natin ng live ngayong umaga si National Water Resources Board o NWRB Executive Director Dr. Servilio David Jr. Magandang umaga po, Director David, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig ng inyong programa. Opo. Director, kamusta po yung ating monitoring dito sa level ng tubig sa Angat Dam? Ano po ba yung pangunahing dahilan na nakikita natin bakit patuloy yung pagbaba ng level ng tubig sa dam? Opo, sa ngayon po, itong panahon ng tag-init, itong summer season po, ay matuturing po natin normal po yung pagbaba ng mga level ng mga dams po. At particular po ang Angat Dam. Pero lately po kasi iniulat ng Pag-asa na maaring magsimula ang El Nino pagsapit ng June or July at maaring tumagal po ito hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kaya po inaasahan natin na maaaring makaapekto ito sa pagbangon, pag-recover po ng Angat Dam bago matapos ng taon. So sa kasalukuyan po, medyo mababa po ang level ng Angat Dam. Nasa 177.79 meters. Mas mababa ito sa minimum operating level na tinatagurin natin na 180 meters. Kaya sa ganito pong sitwasyon, ay inuuna po or binibigyan natin ng prioridad ng alokasyon ng tubig para po sa NWSS upang matiyak ang supply ng tubig para sa Metro Manila at mga karatig lugar po. Yun nga po yung tatanong ko sa inyo ngayon, Director, dahil nabanggit nyo po na parang mahaba itong El Nino na inaasahan natin. Ano po yung ating ginagawang paraan kung ganun medyo mahaba po yun para ma-manage po natin yung supply ng tubig at masigurado naman natin na masusuplayan yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun nga po, kasama po ng mga ibang pamahalaan ng sangay ng pamahalaan kagaya po ng NWSS at yung Pag-asa po at Napocor at mga pribadong sektor ay nagpapatupad na po tayo ng mga maagang intervensyon upang maiwasan ang ganitong sitwasyon po natin na magkaroon ng water interruptions. Meron po tayong yung pong pinayagan na ng DNR and WRB ang pag-activate po ng mga deep wells po para sa NWSS para kung sakali pong magkaroon ng kakulangan sa alokasyon ay pwede pa pong makatulong ang mga deep wells dito sa Metro Manila. May karagdagang supply din pong nanggagaling mula sa Laguna Lake, Parañaque, Marikina at yung mga iba pong mga dams dyan ng NIA sa Cavite na ino-operate na rin po ng mga konsesyonaryo. At sa isang banda po, sa operations naman po, ay yung pong mga pagbabawas ng pressure, lalo po sa parting gabi at yung mga pag-recover po, pag-company po ng mga tagas
ay mangilan-ngilan po no sa mga mitigation measures po natin para mapangalagaan po yung supply. At kakibat ito yung pinapaigting po natin no yung kampanya natin on water conservation para naman po sa mga kababayan po natin at pag-promote po ng mga rainwater harvesting kung may mga pagkakataon po. Director, ito pong mga napaulat ng una na isa sa mga pangunahing babawasan po ng alokasyon ng tubig itong mga sakahan pagka nagtuloy-tuloy po yung pagbaba ng water level. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin yung Director at bakit po sila yung pangunahin agad na binabawasan ng alokasyon? Opo, no? Kasi po no sa pagka bumaba po no sa 180 no, na minimum operating level ay mas binibigyan na po no ng prioridad no yung water supply para sa Metro Manila kumpara po sa ibang mga paggamit no ng Angat Dam kagaya nga po ng irigasyon at hydropower. Pero sa ngayon po no sa ganitong panahon po no ay nakapag ani na po no yung nasa anihan na po no yung mga kababayan natin magsasaka no diyan sa Bulacan at Pampanga. Kaya po nga po nung May 14 pa lang ay nagkaroon na rin po ng suspension no ng releases para po sa irigasyon. Kaya ito pong huling parte ng Mayo, June at July ay yung unang bahagi po ng July ay tinuturing po nating mga water conservation months ito no para sa irigasyon po. Para sakali po, no, maasa po tayo na makarecover naman ang level ng Angat Dam bago po makapagsimula yung tinatawag na wet season cropping ng mga dyan sa Bulacan at Pampanga. So, yun po yung sa kasalukuyan ang sitwasyon. Pero sa ngayon pa man po, kahit siniya po ay mga may contingency measures na rin po silang inilalatag kung sakali po magpapatuloy na bumaba yung level ng Angat Dam, ay pwede po silang mag-adjust ng kanilang planting schedule at may mga shallow tubers din po pero magamit kung sakali po magkaroon ng adjustment sa releases po mula po sa Angat Dam bilang paghahanda po dito sa El Nino. Ayun. Director, yung sa ngayon po ang status natin, wala pa naman po tayong kumbaga bawas yung kumbaga yung wala pa sa ngayon sa level ng consumer yung nawawala ng supply ng tubig. Sa ngayon, hinihinaan pa lang po ang pressure. Pero ano po yung deciding factor para kailan tayo sasapit sa ganoong sitwasyon na mapipilitan na pong bawasan talaga yung sinusupply na tubig dito sa mga nagsusupply sa atin at magkakaroon na ng kumbaga, mga service interruption sa mga nagsusupply ng tubig. Anong senaryo po yun? Yun po, ang senaryo po, ang tinitingnan natin dyan ay siyempre po itong El Nino no, at yung mga pag-ulan kung maranasan po natin. No. Sabi nga po, ay baka ito pong pagpasok ng El Nino, baka magkaroon po ng epekto ito no, doon po sa mga pag-ulan. No, baka mabawasan po yung mga pag-ulan na mararanasan po natin. Kaya kasi po ngayon, pag na-recharge ang mga dams, mga pag-ulan po ang mga inaasahan natin. Kaya kung magkakaroon po ng kabawasan sa mga pag-ulan, dulot na rin po nitong El Nino, ay tinitingnan po natin paano natin mapaghandaan no, itong sitwasyon na to na hindi lang po yung kasalukuyan, no, yung hanggang mga susunod na mga buwan po at sinasabi nga po ay baka hanggang unang bahagi po ng susunod na taon ay baka adyan pa ho yung epekto ng El Nino. Kaya ito po yung mga bagay na kinokonsidera natin no, para po sa alokasyon. Kasi nga po, hindi lang po yung kasalukuyang pangangailangan ang tinitignan natin. Ang gusto ko natin sana ay yung masustain no, yung pangailangan ng mga kababayan po natin dito sa Metro Manila. At kaya po, isa sa mga pwede po nating intervensyon na pwede po nating ilatag ay yung pagbabawas ng alokasyon. Hindi naman po dahil mababa na, but para po mapangalagaan yung mga pangailangan po natin sa mga susunod na buwan po. Ayun. Kung hindi po magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may Angat Watershed, kinukonsider rin po ba natin yung pagkakaroon ng cloud seeding o kailan
masasabi natin kailangan na nating mag-cloud seeding. Ano po yung mga panuntunan natin? Ito po ba yung pagka umabot na sa ganitong level ang Angatam? Sa ngayon po, nabanggit nyo nasa 177, tama po ba? Opo, mga 177, mga 177.5 meters ang level po ng Angat Dam. At yung cloud seeding operations naman po ay kasama na rin po dun sa mga tinatawag natin mga contingency measures. Pero tinitingnan din po ng Pag-asa yan. Sila po kasi ang nangangasiwa kung kailan pwede magkaroon ng cloud seeding operations. Kasi po kailangan ding tignan or pag-aralan kung nararapat na ba yung mga kondisyon doon sa watershed ng Angat Dam para magsagawa po ng cloud seeding operations. Hindi naman po kasi anytime pwede magsagawa ng cloud seeding operations. Kailangan din pong tignan yung mga kondisyon kung nararapat na at ready na na makapagkaroon ng cloud seeding operations. Pero yan po ay yan din sa kasalukuyan ang pinag-uusapan na kino-coordinate din po ng Pag-asa kasama po yung mga NWSS at yung Bureau of Soils po. Ayun. Direktor, panghuli po, baka meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan. Bibigay po namin sa inyo ang pagkakataon para po magbigay ng mensahe. Nasa inyo po ang pagkakataon, Director. Opo, sa ngayon po, tayo naman po ay napapatupad ng tinatawag na whole government approach, kasama yung ibang sangay ng pamahalaan po at mga pribadong sektor para sa pagmamonitor po at pagmamanman ng level po ng mga dams natin para po sa seguridad ng ating water supply. Ganun pa man, inihikayat po natin ang publiko na magtipid po ng tubig. Sa ngayon po ay medyo pababa na po yung level ng Angat Dam at para naman po hindi maka-epekto doon sa mga pangangailangan natin hanggang sa pagsisimula ng 2027. Ayusin po natin yung mga tagas sa mga ating mga kabahayan, bawasan ang mga hindi nesesaryo pangailangan ng tubig at mag-recycle at mag-reuse po kung may mga pagkakataon. At ito pong mga manakanakang pag-ulan na nararanasan po natin ay pwede po tayo mag-harvest, yung tinatawag na rainwater harvesting para naman po mapakinabangan din natin at makatulong din po sa pagmamanage natin ng demand mula po sa mga dams po natin, particular po ng Angat Dam. Ayun, maraming salamat po sa pagkakataong ipinigay niyo po sa amin and WRB Executive Director Dr. Sebilio David Jr. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagsumite ng kanilang resignation letter sina Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legaspi at inihayag ito sa sesyon ng plenaryo ng Kamara araw ng Lunes, May 18, 2026. Walang binanggit na dahilan ng kanilang pagbibitiw sa pwesto. Inatasan ang House Secretary General na alisin na sa listahan ng House members ang dalawang nag-resign na mambabatas. Bunsod nito, nasa 360 na ang kabuang bilang ng House members mula sa 318. Mr. Speaker, for the information of the members, we are in receipt of a letter from Representative Franz Vincent F. Legaspi of Pinoy Workers Party List informing the House of his resignation as member of the House of Representatives. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Franz Vincent F. Legaspi, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Legaspi from the role of members of the House of Representatives. The Secretary General is hereby directed to drop Representative Franz Vincent Legaspi from the role of members of the House of Representatives. Hataw Balita ngayon. Hawak na ng Office of the Ombudsman ng resolusyon galing sa Department of Justice na nagre-rekomendang sampahan ng kaso ang matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scandal. Kabilang sa pinakakasuhan ng isang senador at dating miyembro ng gabinete ng Pangulo. May humahataw na balita si Ivana Alvarez.
Iba't ibang kasong kriminal ang posibleng kaharapin ni Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Ito'y matapos isumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation laban sa mga ito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, dadaan ang resolution sa pagsusuri ng anti-graft body. Laman ng mga investigasyon ng DOJ ang mga ebidensya na mayroon umanong umiiral na network ng mga opisyal ng gobyerno na inabuso ang kanilang katungkulan upang manipulahin ang mga detalye ng proyekto, paglalabas ng budget at dayain ang proseso ng public biddings. Moving forward, the next step will be to allow the Office of the Ombudsman to conduct its own independent review and resolution on the merits of the case. Sa independent review ng Ombudsman, 3 posibilidad ang pupwedeng kahinatnan ng resolusyon: pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings bago tuluyang maisampa ang mga kaso sa hukuman. Bukod kina Bonoan at Estrada, inirekomenda rin na ituloy ng NBI-DOJ Task Force ang mas malalim pang investigasyon upang tuluyang matukoy ang mga natitirang John and Jane Doe o hindi pa nakikilalang mga individual na nagsilbing middlemen o naghinabang sa project allocations. Posible namang maharap ang mga ito sa kasong plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, and receiving gifts by public officers at corruption of public officials. In general, the investigation centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. Kasalukuyang sakop ng precautionary hold departure order si Bonoan at Estrada batay sa kautusan ng isang korte sa Maynila noong nakaraang Pebrero. Samantala, sa Senado kahapon, hindi nagbigay ng pahayag si Senator Estrada at sinabing sa abogado niya na lamang makipag-usap. Hinihingi pa ng UNTV ang panig ni former Secretary Bonoan, ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Regional News. Nananawagan ng Cebu City Local Government Unit sa publiko na makipagtulungan para sa maayos at matipid na paggamit ng kuryente upang maiwasan ang paglala ng problema sa enerhiya matapos ngayong madalas na isailalim sa yellow alert ang Visayas Grid. Kaugnay nito ay naghahanda na rin ang mga ospital sa lungsod upang matiyak na hindi maapektuhan ang kanilang operasyon at serbisyo sakaling magkaroon ng brownout. May humahataw na balita si Gladys Tuabi. Simula pa noong nakaraang linggo ay nakararanas na ng rotational brownout sa ilang bahagi ng Cebu City. Nitong mga nakaraang araw, madalas na isinasailalim sa yellow alert ang Visayas Grid, bunsod ng manipis na reserba ng power supply. Hindi lang mga residential ang apektado ng brownout sa Cebu City, kundi maging ang ilang malalaking pasilidad, gaya na lamang ng mga ospital. At upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga pasyente, inatasan na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga ospital sa lungsod na maging handa sa posible pang mga power supply interruption sa mga susunod na araw. Ang akong request, including all other small and big consumers, let's find a way that we will have to use our electricity efficiently. Kung wag kamita, panahon na to. Ayon sa alkalde, bukod sa pagtitipid ng konsumo sa kuryente, importante na may nakahandang generator sets ang mga ospital upang masiguro na hindi maantala ang kanilang operasyon. Regarding sa hospitals, may generators pa. Kung ilan ang atong mga tao na narito ang kailangan inyo na ready sa atong mga fuel, ready sa atong mga technicians na all time. Considering na ang hospital mga life-saving institution na siya. Ang Cebu City Medical Center ay merong 4 na generator sets. Kaya naman tiniyak nito na handa sila at hindi maaantala ang kanilang operasyon kahit pa mag-brownout. Basta parting for the out lang kay namatay daw ka Jimstick. Mag-apal sa 312 kBE ang isa 150. So natay standby nga kanang para na permanent na yung masya sa hospital.
1,500 KBA do ako buok. So total of 3,000 KBA. So parte po sa mga fuel na ito, naka-ready na sa una pa na wala ready ta pero Ayon sa pamunuan ng ospital, agad silang nakipag-ugnayan sa Visayan Electric Company o VECO upang mapaghandaan ang epekto ng rotational brownout. Samantala, nilimitahan na rin ng Cebu City Hall ang paggamit ng kanilang appliances upang makatipid sa konsumo sa kuryente. Tulad na lamang ng air conditioning units na dapat i-turn off mula alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon at muling papatayin pagsapit ng alas 4:30 ng hapon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 7. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-19 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Bati. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rentoy. Standby po, susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.